Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the two presidential race, Pilipinas. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you? On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like 47. to say something No, about why you are crying on this part of the affidavit? hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Hello po mga kawindra panatis, mga kawindra at sa lahat po ng mga nasa bahay, lahat po ng nakikinig ng ating mga videos. Meron pong nag-request. Etong taong ni-request nila ay napapuzzle sila. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pangalan ni Ramil Lagunoy Madriaga? At dahil dito, siya ay isang aninong madilim. Ibig sabihin, may mga ginawa siya, may mga maaaring ito yung masyadong beyond the expectation, parang mala pelikula na buhay na para mabuhay siya, kinakailangan din niya. Para mabuhay siya, kinakailangan din niyang gawain kung anong iniuutos sa kanya. Ito po ay ayon sa tarot lang, ha? Tarot lang po ito, binabasa ko lang po ang interpreter. Interpreter lang po ako ng tarot. Paulit-ulit na sinabi niya. Nagkaroon din naman siya ng maayos na pamumuhay kung kailan nagkaedad na siya. Ginawa niya ang lahat at nahawakan din naman niya ang malalaking halaga at salapi na sinasabi nga na naging dahilan kung paano siya nasusurvive sa kanyang buhay. Oops! Pero, itong ngayon na mga pinagsasasabi niya, ayan na, nagalit ng tarot. Pero ngayon, yung mga pinagsasasabi niya po tungkol sa isang pamilya, kung saan dito siya ngayon nadidiin, kung ano ang katotohanan sa mga sinasabi niya. Ang sabi po ng tarot po nagsabi, ito ay huwag paniwalaan at ito po ay dapat pag-aralan. Ibig sabihin po, ang taong nagsasalita ngayon ay walang kredibilidad. Again and again, tarot lang po ito. Nakalayon po dito, nakabaliktad ang isang lalaki kung saan umahanap siya ng mga panlaban. Kaso ang panlaban po niya ay hindi espada, kung hindi mga punong kahoy, kung saan nagsasala-salabid ang mga dahon. So, dito po sa tarot na ito, masasabi natin na nakahawak siya sa napakamahinang katotohanan, kahoy. Kung ito po ay naging espada, again, ipapaliwanag ko. Kung ito po ay naging espada, maaaring totoo pa ang kanyang mga sinasabi. Yun po yung sabi ng tarot, ha? Subalit, ang kanyang hinahawakan ay kahoy. Kung saan, kung mapapansin nyo po, ay may mga dahon-dahon. At yung dahon na yun ay salabid pa, magkakahiwalay. Ang ibig sabihin, mahirap paniwalaan. At kung ako po siya, kung siya po'y nakikinig at sana'y marinig po niya ito, ito ay tarot, pero naniniwala ako na ang tarot ay buhay. Ito ay maaaring maging guide niyo po. Natigilan ang anumang salasalabid na istorya upang sa huli, kaya nakabaliktad, ay hindi po kayo maipit. Sabihin lang po ang katotohanan
ayon sa tugma. Wala kayong hawak na espada, ang ibig sabihin po noon, malubay. Kung espada yan, matatag kasi metal at talagang ilalaban. Pero ang hinawakan nyo po dito sa tarot ay ang kahoy, na kung saan ang kahoy ay tatlo. Ano po yung tatlong iyon na ayon dito? Ito ay malayo sa hinagap. Ang ibig sabihin nito, napansin nyo, nakahawak kayo, tapos malayo ang tingin, doon kayo nakatingin sa dagat, sa alon. Masyadong magulo ang alon. So, napakalayo po niya sa hinagap. Ibig sabihin, may mga sinasabi po na maaaring pagdating ng panahon ay pagsisihan ninyo at kayo rin po ang malunod dun sa alon na yon. Again and again, nagpapayo lang po ang tarot. Binabasa ko lang po ang interpretasyon ng tarot. Kung ano man po ang katotohanan natin, nito ay ipagpasa Diyos natin. Pero ayon sa tarot, yun po ang kanya nababasa. Oops! Nako po. Nakita nyo po ito? Inang bayan. Ayan na naman. Ito ang tunay na nangyayari. Ang inang bayan ay espada ngayon ang hinahawakan. Ang ibig sabihin, baka dumating ang time, kayo po ay magkaroon ng malaking pananagutan sa batas ng inang bayan. Ito po kayo, nakabaliktad, kahoy ang inyong hinahawakan, samantalang ang batas, ang inang bayan ay bakal na espada. Kaya kung ano man po ang inyong sinasabi, kung ano man po ang inyong ilalahad, kung makakarating po ito sa inyo, ay pakaingatan sapagkat nakikita po rito ang isang malaking hustisya ng maggagawa ay ang batas ng inang bayan. Yan. Hindi naman po siguro lingit sa inyo na ang tinitira ninyo ay isang babaeng nakaupo. Kitang-kita po, oh. Isang babaeng nakaupo ang inyong binibigyan ng maraming, kwento, pabula. Kumbaga may iniistorya kayo, may kinukwento kayo, may ano bang tawag dito? May isinisiwalat kayo at yun po kitang-kita. At ang babaeng ito po ang pinupuntirya ninyo na ilagay doon sa maraming kwento. Ayan po yun. Signifies ng mabulang, mga bato na makukulay. Ito po ay kwento. Ito po ay usapin na makulay. At ang babae ay gusto ninyong palibutan. Subalit nakita nyo po ba na ang makukulay na kwento nyo po ay tinatapakan ng babae? Pinapaliwanag ko po again and again, interpreter lang po ako. At hawak po niya ang matibay at solidong pambato sa lahat ng inyong istorya. Kung ako po sa inyo, sana naririnig nyo po ito. Pakaisipin nyo pong mabuti ang lahat ng inyong isisiwalat dahil isang solidong bakal na mapanganib ang hawak ng babaeng ito na magpapalaya sa kanyang reputasyon. Ibig sabihin, may malakas siya na katotohanan na pwedeng lahat ng inyong ibato ay kanyang masagot. At darating ang panahon, etong babaeng ito ay magiging maganda ang kalagayan. Naku po, ayan na po ang sinasabi ko sa inyo ha. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kung itutuloy ninyo ang anumang salita na ibabato ninyo sa babaeng ito dahil ang kasunod po nun ay isang maligaya, masaya at makahulugang pagpapaupo. Ayan. Ng pamilya. Ibig sabihin, may magaganap na isang nakapangingilabot na
pagtatanggol mula po sa universe. Ayan po, oh. Rainbow sa universe. Ito na naman po tayo ha. Interpreter lang po ako. Kung mapapansin nyo po, sinasabi ko ang katotohanan na nai-interpret ko. Na kung tutusin, kung ang mga tao ay nakikinig, itinutuwid po tayo ng tarot. Bakit pa kinakailangan gumawa ng kahit anong mga salita ang isang tao para pabagsakin ang isang babae? Yan ang liwanag, oo. Na kung darating ang panahon ay maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay maluluklok. Kaya kung ako po sa inyo, sir, ito po'y mabait ang tarot eh. Hanggat maaari po sa tama lang ang sabihin. At wag nang magdugtong at magparabula or makinig sa mga may dalawang aso na nagtuturo. Ayan po, may dalawang aso na nagtuturo kung ano ang dapat gawin. Pero hindi dapat po ito pakinggan. Sabi ng tarot ha, kasi po alimango, katang or alimango o hipon or whatsoever ito, Scorpio or crab mentality. Ihilahin kayo, pabagsak nitong mga nagpi-feed ng anumang impormasyon na hindi na pag-aaralan. At baka sa huli, sa akala nyo kayo ay manalo, ang mangyari, bumaliktad ang sitwasyon at maipit kayo. Ayon sa tarot, may kinakatakutan po kayo na isang sitwasyon, naiipit kayo. Pag-isipan nyo po bago magsalita. Ayan po. At tayon din po dito sa tarot, nagdadalawang isip kayo dahil nalilito na rin kayo sa sarili ninyong salita. Delikado po ito. May isang malaking mga tao. Ito po, malaking mga tao na mag-iimbestiga sa lahat ng binibitawan ninyong salita. Pakaingatan niyo po ito. Itong malaking taong ito ay magsisiwalat ng katotohanan na maaaring naging kasama niyo po ito, biglang lilitaw. Kaya, wag na lang pong magsalita kung hindi nyo kayang panindigan o ilabas ang katotohanan dahil itong taong magsisiwalat na ito ay dati nyong kasama. At hawak niya po ang katotohanan. At maging magulo, kayo pa po ang mabaliktad. At mabalik dahil nga po sa maling mga bibitawang salita. So mag-ingat po. Ayan. Hindi po masama ang mangarap sa buhay, pero yun nga, it's a lesson learned. Hindi lahat ng makapagbibigay sa atin ng material na bagay ay dapat nating sunggaban. Ito po ang sabi dito. Dahil dito, maaari tayong mapahamak. Kaya ayon po sa tarot, ang nangyayari po sa inyo, sir, Madriaga, is kinakailangan nyo lang pong isipin ano ang tama at mali. At kayo rin po ang magpapalaya sa inyong sarili upang makamtan nyo ang katotohanan na ang buhay, lahat ng ginagawa natin
ay kinakailangang mapanindigan ninyo ang inyong sinasabi. Kung hindi po, isang malaking kawalan sa inyong reputasyon, isang malaking pool, ibig sabihin isang malaking kabaliwan ang mangyayari sa buhay ninyo at maaari pong mabaliktad sa huli ang senaryo. Kayo po ang maiipit. Pakaingatan po. Again and again, dito sa mundong ibabaw, kinakailangan lang po nating magsiwalat ng katotohanan. At ang tanong ng taong bayan, totoo ba ang sinasabi ninyo? Ang sabi po, ang inyo pong sinasabi ay lilitisin at lalabas sa huli na hindi katanggap-tanggap sa universe. Universe na po ito ha. Ang bawat salita dahil ito'y patutunayan at pabubulaanan ng universe. Naku, malalim yun. Ibig sabihin ho nito, ang inyong salita versus sa inyong ibinabato ay yun din ang lilitis sa inyo. And at the end, hindi po ito makakatulong sa inyo. Ang katotohanan, ayon sa tarot ha, hindi tugma at hindi angkop at hindi nararapat kayong magsalita dahil hindi tinatanggap ng universe o ng bayan ang lahat ng binibitawan ninyong salita dahil ito ay pagtataksil or pagtali sa taong inosente. Ayan po. Yun ho ang sabi ng tarot. Ayan ho, itinatali nyo. Pinipilit yung itali ang isang inosente sa isang bintang na maaaring sa huli masisira din po ang inyong kredibilidad. Kaya pag-isipang mabuti. Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi niya, at sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up?